Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 651. Si Lester Cao ay halos hindi makahinga sa galit, ngunit laking gulat niya nang mabilis na matagpuan ni Andrew Cheng. Uminom siya ng isang baso ng alak, halos ubusin ito, bago malamig na sabi. Sinira mo ang pamilya Cao. Namatay ang tatay ko dahil sayo, at ako rin, naging ganito rin dahil sayo, matagal na itong pinagpapasan ng loob ko. Dahil alam mo nang ginawa ko ito, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Tumitig si Lester Cao kay Andrew Cheng nang may malamig na paningin, puno ng matinding puot. Napatingin si Andrew Cheng, kumunat ang noo sa kaunting sama ng loob, at sabi. Noon, sinisisi mo ang sarili mo. Hindi kita pinatay dahil sa brotherhood natin dati, pero ang paulit-ulit mong pagtatangka na saktan ako ay lumampas na sa limitasyon ko. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lester Cao, halos pumutok ang dibdib sa galit. Andrew Cheng, narito na tayo sa puntong ito, ano pa ang pinapanggap mo? Kilala na kita ng lubusan. Pero hindi ko maintindihan, bakit tinatago mo ang mga bagay-bagay kay Marian Yang kung kaya mo naman ang lahat? Umiling si Andrew Cheng, malamig ang tono. Trabaho ko yan. Wala kang kinalaman. Tandaan mo lang ito, ngayon, narito ako para ayusin ang mga luma at bagong utang na loob sayo. Tumango si Lester Cao. Sige, ano ang plano mo? Papatayin mo ba ako dito? Hindi niya mapaniwala na may lakas ng loob si Andrew Cheng na kumilos ng personal. Tumitig si Andrew Cheng sa kanya ng walang emosyon at malamig na sabi. Hindi sapat na patayin ka. Gusto kitang turuan ng leksyon, ito ang huling babala ko. Sana magsimula kang magpigil pagkatapos nito. Kung magpapatuloy ka, hindi na ako magdadalawang isip. Pagkatapos, tumayo si Andrew Cheng at tahimik na umalis sa silid. Kaagad, si Yuri Hao ay nakatingin kay Lester Cao ng malamig at nag-utos. Putulin ang kanyang binti. Umupo si Lester sa sofa. Nang marinig ito at makita ang dalawang malalaking lalaki na papalapit, biglang napanik siya. Pero, paano ninyo magagawa? Ako si Lester Cao. Kung mahawakan ninyo ako, babayaran ninyo ng dugo. Ngunit si Yuri Hao ay simpleng umihip lang at iwinaksi ang kamay. Sa takot ni Lester, ang dalawang lalaki ay lumapit at pinwersa siyang humiga sa sofa. Boom! Isa sa kanila ay may hawak na baseball bat, at bumagsak ito ng malakas sa kaliwang binti ni Lester, basag. Isang sigaw ng matinding sakit ang pumuno sa silid. Nakatayo sa pinto, nakasandal sa pader si Andrew Cheng, nakasimangot habang naninigarilyo. Pagkalipas ng sandali, tumayo siya at umalis. Sa loob ng silid, nagulo ang lahat. Nang magsimulang kumalat ang mga tao, si Lester Cao, na may basag na binti, ay nahulog sa sahig, mahigpit na hawak ang kanyang binti. Puno ng galit at puot ang kanyang mga mata. Andrew Cheng. Ipinapangako ko, pagbabayaran mo ito. Hindi kita palalampasan. 10 beses kitang papatayin para sa binting ito. Habang nagagalit, tinawag niya ang kanyang assistant at mabilis na dinala sa ospital. Kasabay nito, ang planong pinag-uusapan nila ni Marty Pinyin laban kay Andrew Cheng ay naging prioridad niya. Determinado siyang wasakin si Andrew Cheng, at pilitin siyang humingi ng tawad. Pagkalabas ni Andrew Cheng, bumalik siya sa hotel, kung saan sinalubong siya ni Lizette Zhou, nakatayo sa pintuan. Nakasuot ang dalaga ng black leather pants at jacket, may ponytail at malalaking sunglasses, cherry red ang lobby, at nakapatong ang mga braso sa dibdib. Ang kanyang tuwid na mga binti ay nakakaakit ng tingin ng lahat. Napatingin ng mga dumadaan sa hotel, ang katawan ng dalaga ay kahanga-hanga. Hey! Kuya Andrew! Pagkakita niya kay Andrew, ngumiti si Lizette Zhou at hinawakan ang kanyang braso sa publiko. Namangha ang mga tao sa paligid. Wow! Para siyang diwata, pero ang lalaki, sobrang ordinaryo. Napaisip si Andrew, at hinaila ang braso niya. Bakit nandito ka? Umikot ang mata ni Lizette Zhou at kinuha ulit ang braso niya. Namimiss kita, kaya dumating ako para makita ka. Napatingin si Andrew Cheng sa paligid, halos may kilabot. Talaga bang ganoon ka-charming ang hitsura ko? Hinaila niya ulit ang braso, at nagsalita ng may pagsisisi. Kasal na ako. Hindi mo dapat gawin ito sa sarili mo. Ngunit matigas ang loob ni Lizette Zhou. Hindi mahalaga kung may asawa ka, pwede akong maging lover mo. 2 araw lang sa 1 linggo, sapat na. Hindi makapaniwala si Andrew. Napaka-casual ng sinabi ng dalaga. I suggest kung magpatingin ka sa doktor. Bata ka pa, huwag ka nang ma-fixate sa akin. Ngunit nakangisi si Lizette Zhou. No way. Ako, si Lizette Zhou? Nakapako na ang isip ko sa'yo, at natouch mo pa ang ankle ko noon. Namula ang mukha niya habang nagsalita. Nagmamadali si Andrew. Accident lang yun.
Pasensya na. Umuwi ka na, buong kabataan mo pa ang nasa harap mo. Marami pang mabubuting lalaki roon. Huwag mong aksayahin ang oras mo sa akin. Determinado si Andrew na matanggal ang dalaga, madalas mag-impulsive ang mga kabataan, at madalas magkamali sa pagkilala ng paghanga sa pag-ibig. Nang makita ang kanyang pagka-nervyos, tumawa si Lizette Jo at nagkunwaring malandi. Kuya Andrew, bakit ka ganyan? Nangaasar lang ako. Talaga, nandito ako para humingi ng tulong. Napahinga si Andrew. Anong tulong ang kailangan mo? Ngumiti si Lizette Jo. May maliit na party ang mga kaibigan ko mamaya, samahan mo ako, please. Napatingin siya ng mabigat. Bakit ako? Wala rin akong kinalaman sa ganyang bagay ng social circle mo. May ilang nakakainis na lalaki na gustong makaakit sa akin. Hindi ko gusto, kaya sinabi ko na may boyfriend ako. Nagpatol si Andrew. Pasensya, may iba akong plano mamaya. Hindi ako makakasama sayo. Nagpilit si Lizette, huli sa kanya, at nagmakaawa. Kuya Andrew, tulungan mo ako. Sinabi ko na dadalhin ko ang boyfriend ko, kung ako lang ang lalabas, ang hiya ko. Ngunit mariin na tumanggi si Andrew. Nang magbanta si Lizette, nagpa siya siyang sumuko. Sige, ayusin na natin ito. Kabanata 652. Ang tea house ay may disenyo ng Jiangnan Water Town, puting pader, itim na tiles, mga pavilion at torres, maliit na tulay sa ibabaw ng tubig. Natatangi ang layout. Sa itaas na palapag, 7 hanggang 8 kabataan ang nakaupo, nakasuot ng mamahaling damit, kitang-kita, hindi sila ordinaryong pamilya. May 4 na maliliit pero marangyang solid wood tables, may landscape painting sa pader, sining ang ambience. Sa bawat mesa, may batang babae na nakaluhod at naghahain ng tsaa. Puno ang mesa ng susi ng mamahaling kotse, Ferrari, Porsche, Maserati, samantalang may hawak na designer bags ang mga babae, Gucci, LV, Chanel, halatang gathering ito ng second generation rich kids. Anong oras na? Bakit hindi pa dumarating si Lizette Jo? Tumingin si Fidelio sa kanyang Patek Philippe at may halong inis. Laging on time si Lizette, bakit ngayon nahuli? Napatingin ang isang gwapong lalaki sa kanya at sumagot. Palaging punctual si Lizette, baka may dahilan ngayon. Habang nag-uusap, napatingin ang lahat sa isa't isa, may halong pag-usisa at excitement. Wow! Totoo ba na may boyfriend si Lizette? Tanong ng isang babae sa pink skirt. Hindi na maghintay, pumasok si Lizette Jo, kasama si Andrew Cheng. Lizette, huli ka na, may utang kang inumin sa amin. Hey! Sino to? Out na kayo. Hindi napansin ang ordinaryong itsura ni Andrew, isip ng marami, waiter lang ito. Agad, hinawakan ni Lizette ang braso niya. Everyone, ito ang boyfriend ko, si Andrew. Ngunit pinutol siya ni Fidelio at tumawa ng malakas. Lizette, seryoso ka ba? Ito ang boyfriend mo. Pinagmasdan si Andrew, at napahanga ang lahat sa kanyang, kababaan ng itsura. Tumayo si Samuel Yan, ang pangatlong young master ng Yan family, at malamig na tinanong. Gaano karaming pera ang gusto mong iwan kay Lizette? Nagkagulatan ng lahat, ang ordinaryong lalaki, may ganitong confidence. Tumayo si Andrew Cheng, kinuha ang isang tasa ng tsaa, uminom, at malamig na sabi. Kung ganyan, bibigyan kita ng 5 milyon, lumayas ka na lang. Kabanata 653. Pagkasabi ni Andrew Cheng, biglang nabalot ng nakakabinging katahimikan ang buong tea room. Parang may nagyelong hangin sa pagitan nila. Isa-isa silang napatingin sa lalaking nakatayo sa harap ni Samuel Yan, hindi makapaniwala sa kapal ng mukha nito. 5 milyon. 5 milyon para umurong si Samuel Yan. Seryoso ba siya? Namilog ang mga mata ni Samuel, tila hindi agad na proseso ng isip ang narinig. Anong sabi mo? Malamig niyang tanong, ngunit may bahid ng pagkalito. Ngumisi si Andrew, kalmado. Narinig mo. Napailing si Fidelio at tumawa ng may halong pang-iinsulto. Grabe ka. Akala ko mayabang ka lang, hindi ko inakalang baliw ka pala. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Si Samuel Yan. Ikatlong young master ng pamilyang Yan. Isa sa top 10 national martial arts family sa bansa. Daang milyon ang personal assets niyan. Sa tingin mo ba mas mayaman ka kaysa sa kanya? Nagtawanan ng ilan. Sa gilid, lumapit si Chris Yu at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Andrew. Kaibigan, masyado kang malakas magsalita. Baka hindi mo kayanin ang kapalit. Isang tangulang mula kay Samuel, at bali ang braso ni Andrew. Ngunit bago pa mangyari iyon, mabilis na umaban si Lizette Jo. Tinabig niya ang kamay ni Chris at malamig na tumitig sa kanila. Huwag kayong lalabis. Kasama ko siya.
Kapag may ginawa kayo, kalimutan na natin ang pagkakaibigan natin. Pagkasabi niyon, hinailan niya si Andrew para umalis. Ngunit, boom! Malakas na bumagsak ang tasa ni Samuel sa sahig, nabasag at kumalat ang tsaa. Tumayo siya, ang mga matay tila apoy. Lizette Joe. Alam mo kung paano kita tinrato. At ito ang isusukli mo. Magdadala ka ng basurang lalaki dito. Minamaliit mo ba ako? Napahinto si Lizette at hinarap siya. Samuel yan, matagal ko nang sinabi, walang posibilidad sa atin. Ikaw lang ang nagpipilit. Ngayon, boyfriend ko ang kasama ko. Ano pa ba ang gusto mo? Parang sinabuyan ng gasolina ang apoy sa dibdib ni Samuel. Ang kamay ni Lizette ay mahigpit na nakahawak kay Andrew. Nagliyab ang kanyang mga mata. Ngayon ipapapilay ko siya. Nagnakaw siya ng babae sa akin, kamatayan ng kabayaran. Sa isang iglap, pinalibutan ng mga kabataang mula sa iba't ibang martial arts family si Andrew. Hinailan naman ng grupo si Lizette palayo. Samuel, huwag. Sigaw ni Lizette, nagpupumiglas. Ngunit wala siyang laban sa kanilang lakas. Hindi man lang siya nilingan ni Samuel. Sa halip, malamig niyang tinitigan si Andrew. 5 milyon para umurong ako. Ulitin mo nga. Nakasuksok ang mga kamay ni Andrew sa bulsa. Tila wala siyang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Isang beses lang ang alok, sagot niya, kalmado. Tumawa si Samuel ng malakas. Ang yabang mo. Tingnan natin kung may ibubuga ka. At bigla siyang sumuntok. Mabilis. Malinis. Diretso sa mukha. Ngunit, huminto ang kamao niya kalahating dangkal mula sa pisngi ni Andrew. Hindi ito umusad kahit 1 milimetro. Nakahawak si Andrew sa kanyang kamao. Parang bakal ang pagkakahawak. Nanlaki ang mga mata ng lahat. May lakas ka palang lumaban. Sigaw ni Samuel, at sumuntok muli. Mas mabagal pa rin, malamig na sabi ni Andrew. Boom! Isang suntok. Crack! Tunog ng nabaling buto. Ah! Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Samuel sa buong tea room. Nabaluktot ang kamao niya sa hindi natural na anggulo. Nanginginig siya, pawis na pawis, umatras ng ilang hakbang. Napako sa lugar ang lahat. Imposible. Isang suntok lang. Si Samuel yan, natalo. Ah! Kamay ko. Sigaw ni Samuel, galit at sindek ang halo sa tinig. Patay ka. Sumugod si Chris Yu, sumipa ng buong lakas. Ngunit umilag lang si Andrew. Isang simpleng sipa sa tuhod. Crack. Ah! Bumagsak si Chris, hawak ang kanyang paa. Tahimik. Nakatayo si Andrew sa gitna. Isang suntok, Samuel wasak ang kamay. Isang sipa, Chris baldado ang paa. Ngayon lang naunawaan ng lahat. Hindi ito ordinaryong lalaki. Lumakad si Andrew patungo kay Samuel. Mabagal. Matatag. Ang dating kalmadong ekspresyon ay napalitan ng malamig at dominadong presensya. Tumigil ka. Sigaw ni Samuel, nanginginig. Ikatlong young master ako ng pamilyang yan. Ang lolo ko si Gennaro yan, honorary president ng National Martial Arts Association. Kapag hinawakan mo ako, miserable ang kamatayan mo. Tumigil si Andrew sa harap niya. Malamig ang mga mata. Ang lolo mo, si Gennaro yan. Kabanata 654. Nagbago ang ekspresyon ni Samuel. Mula sa takot, naging mayabang. Oo. Natatakot ka na ba? Huli na. Ang paggalaw laban sa akin ay pagkalaban sa buong pamilyang yan. Ang kapalaran mo. Pagiging pailay. Sa gilid, sumigaw si Chris, umiiyak sa sakit. Batuhin niyo siya. Sirain niyo siya. Sumali ang iba, puno ng galit. Ngunit si Lizette, nanlamig ang mukha. Samuel yan, huli na ang babala ko. Kapag ginulo mo siya, kahit buong pamilyang yan, hindi kakayanin ang galit niya. Natigilan ang ilan. Tumawa si Samuel ng mapanlate. Hindi kakayanin. Sino ba siya? Diyos. Biglang nagsalita si Andrew. Paumanhin. Pero totoo ang sinabi niya. Hindi ninyo ako kayang galawin. Sa katunayan, wala kayong kwalifikasyon para pilitin akong kumilos. Para bang may sumabog na bomba sa loob ng silid. Anong sabi mo? Sigaw ni Samuel. Tinawagan niya ang pamilya niya. Gatlang M. Sa villa ng pamilyang yan sa Shanghai, nagkakagulo ang buong bulwagan. Nadetain ang head ng pamilya ng kampo ni Edmund Joe. Emergency meeting. Si Rodolfo yan ang namumuno. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon. Balita. Nabugbog si Samuel. Kasama si Lizette Joe. Sumabog ang galit ni Rodolfo. Pinaglalaroan ba tayo ng pamilya Joe? Sa loob ng ilang minuto, sunod-sunod na dumating ang itim na Mercedes. Bumukas ang pinto ng tea room. Sinong may lakas ng loob na saktan ang dugo ng pamilyang yan?
Pumasok ang mahigit 100 tao, malalakas ang aura, mabibigat ang hakbang. Sa unahan, si Rodolfo yan. Lumapit si Samuel, umiiyak. Grand Uncle. Tingnan mo ang kamay ko. Nanginginig sa galit si Rodolfo. Sinong gumawa nito? Tumayo ka. Tahimik. Nakaupo si Andrew sa sofa. Nakakrus ang paa. Umiinom ng tsaa. Parang wala lang. Itinuro siya ni Samuel. Siya. Gusto kong ipapilay mo siya. Lumingon si Rodolfo. At nang makita ng malinaw ang mukha ni Andrew. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit dahil sa galit at yabang, hindi pa rin siya umatras. Binata, malamig niyang sabi, ang pagkakamali ay may kapalit. Babayaran mo ba ngayon? Itinaas ni Andrew ang tingin. Diretso. Walang takot. Sino ka? Ang simpleng tanong. Ngunit sa tono niya, parang siya ang hukom. At ang pamilyang yan, ang nasa bingit ng paghatol. Kabanata 655. Insolent. Hindi mo man lang kilala si Rodolfo yan ang pamilyang yan, pero naglakas loob kang sakta ng dugo ng aming angkan. Lumuhad ka at magkautaw para humingi ng tawad. Sigaw iyon ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likuran ni Rodolfo yan. Namumula ang mukha sa galit, halos pumutok ang mga ugat sa leeg. Baliw ka ba? Nakita mo na ang ikalawang master ng pamilyang yan pero nakaupo ka pa rin. Patay ka na. Sunod-sunod ang panlalait. Sa isang sulok, nakatayo si Samuel yan, malamig ang titig, puno ng puot ang mukha. Lintik ka, Andrew Cheng. Ang pagbangga sa akin ay pagbangga sa buong pamilyang yan. Maghintay ka lang. Ngunit sa gitna ng nagngangalit na galit ng lahat, nanatiling kalmado si Andrew Cheng. Parang wala siyang naririnig. Parang wala siyang pakialam. Unti-unti siyang tumayo. Tahimik. Marahan. At lumapit kay Rodolfo yan. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting tila may nakatagong bagyo. Rodolfo yan, malamig niyang wika, hindi man kita kilala, pero masasabi ko sa'yo, malapit nang magwakas ang pamilyang yan. Parang tumigil ang oras. Mayabang. Umugang ang sigaw ni Rodolfo yan, tila kulog na yumanig sa buong silid tsaa. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Ano ang pinagsasasabi mo? Ang pamilyang yan ay magwawakas. Hahaha. Batang walang alam. Ang pamilyang yan ay isa sa pinakamataas na angkan sa pambansang mundo ng martial arts. Sino ang may kakayahang pabagsakin kami? Kahit ang kilalang pamilyang Chong, ay wala lang sa amin iyon. May dahilan ang kanyang kumpiyansa. Sa ranggo ng mundo ng martial arts, mas mataas ang yan kaysa Chong. Ngunit tumawa si Andrew. Isang malamig, mapanuyang tawa. Talaga. Bigla siyang sumigaw, ang boses ay parang espada na pumutol sa hangin. Si Genero yan ay nagkasala. Naghasik ng kaguluhan sa mundo ng martial arts, sinupil ang kapwa mandirigma, at nagbalak magtatag ng bagong National Martial Arts Association. Hinudis niya ang kanyang guro. Dinungisan ang kanyang mga ninuno. Ang buong mundo ng martial arts ay kumokondena sa kanya. Isang nakakapangilabot na katahimikan ang bumalot sa silid. Ngayon, Rodolfo yan, tumalim ang kanyang mga mata, may mukha pa ba kayong magmalaki sa harap ko? Napasinghap ang lahat. Napakatapang ng mga salitang iyon. Akusasyon ng pagtataksil. Paglapastangan sa sariling ugat. Kalokohan. Sigaw ng isa sa mga pinuno ng yan. Walang hiya. Sinisiraan mo ang pamilyang yan. Dakpin ang batang yan. Kapag nakatakas, sisirain niya ang reputasyon natin. Ngunit ngumiti lamang si Andrew. Mas alam ninyo kaysa kanino man ang ginawa ng inyong pamilya. Sumiklab ang galit ni Rodolfo yan. Tama na. Batang walang modo, ngayon, sa ngalan ng pamilyang yan, puputulan ko ang iyong mga paa. Isang iglap. Sumugod siya. Isang kamaong pa ng nakamamatay na puwersa ang tumama patungo sa dibdib ni Andrew. Walang awa. Walang pag-aatubili. Kung ordinaryong tao ang tatamaan, tiyak na mamamatay sa isang suntok. Kuya Andrew. Mag-ingat. Sigaw ni Lizette Joe, halos mapunit ang lalamunan sa kaba. Kung masaktan si Andrew, kaya niyang baligtarin ang buong pamilya yan. Ngunit si Andrew, parang aninong umatras. Isang hakbang. 2. Ramdam niya ang matinding panganib. Malakas siya. Nagulat si Rodolfo. Nakaiwas. Hindi pangkaraniwang binata. Ngunit, hindi ka makakatakas sa kapalaran mo. Sigaw niya at muling sumugod. Sa sandaling iyon, isang malakas na dagindong ang umalangaw-ngaw mula sa pintuan. Rodolfo yan. Subukan mong galawin si Young Master Cheng at ako mismo ang wawasak sa inyong angkan. Ang presensya ay tila alon ng digmaan. Pumasok si Edmund Joe, kasama ang kanyang mga tauhan.
Ang kanyang aura, nakakatindig balahibo. Napahinto si Rodolfo. Master Joe. Anong ginagawa mo rito? Ngunit hindi man lang siya pinansin ni Edmund. Diretso siyang lumapit kay Andrew at yumuko ng bahagya. Paumanhin, Young Master Cheng. Nahuli ako. Young Master Cheng. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mga miyembro ng pamilya yan. Siya iyon. Ang Young Master Cheng na yumanig sa Dragon Hall. Biglang nanlamig ang dugo ni Rodolfo yan. Naalala niya ang sagupaan sa Fenghua Hotel, ang 7 ninuno ng Fuso, ang 6 na dakilang maestro na muling lumitaw dahil sa isang tao. Siya pala iyon. Siya ang Young Master Cheng. Namumutla si Samuel yan. Bakit siya pa, bakit siya ang Young Master Cheng? Sa isang tabi, halos manginig sa takot si Frida Leo at ang iba pa. Kung nasangkot sila rito. Tapos na ang kanilang angkan. Umikot si Edmund Joe at malamig na tumitig kay Rodolfo. Bakit mo pinaligiran si Young Master Cheng? Minaltrato niya ang apo ko, matigas na sagot ni Rodolfo. Humihingi ako ng paliwanag. Agad sumingit si Lizeth. Kasalanan ni Samuel. Siya at si Crisio ang unang umatake. Hindi nila kinaya si Kuya Andrew. Napatingin si Rodolfo sa apo. To ba? Tahimik na tumango si Samuel. Isang malamig na singgal. Kahit na, giit ni Rodolfo, masyadong mabigat ang kanyang ginawa. Dapat magpaliwanag siya sa yan. Tumawa si Edmund, isang nakakatakot na tawa. Paliwanag. Ang yan ay may karapatang humingi ng paliwanag. Tumalim ang kanyang tinig. Si Genero yan ay nasa kustodiya ko na. Ang pamilyang yan ay itinuturing ng pangunahing taksil sa mundo ng martial arts. Marami ang gustong pabagsakin kayo. Isang kumpas lang. Dagsa ang mga tauhan sa loob. Sa isang iglap, naposesan ang lahat ng leader ng yan. Edmund Joe. Lakas ng loob mong galawin ang pamilyang yan. Sigaw ni Rodolfo. Hindi ko ba kaya? Malamig na sagot ni Edmund. Sumiklab ang kanyang fighting spirit. Isang suntok. Tumama sa dibdib ni Rodolfo. Napaatras ito ng ilang hakbang, dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Sa isang sandali, ang dating mayabang na ikalawang ginoo ng yan ay nakaposas na. Walang nakaligtas. Ang dumating upang maningil. Sila ang tuluyang nabura. Dalhin sila, utos ni Edmund. Habang hinihila palayo, sumigaw si Rodolfo. Edmund Joe. Hindi lang ikaw ang mundo ng martial arts. Maraming angkan ang sasalungat sa iyo. Tingnan natin kung paano haharapin ng pamilyang Joe ang galit ng lahat. Tahimik ang silid matapos silang ilabas. Lumabas si Andrew. Nagsindi ng sigarilyo. Ang usok ay dahan-daang umangat parang usok ng digmaan. Magulo ang mundo ng martial arts, sabi niya kay Edmund. Ano ang susunod mong hakbang? Ngumiti si Edmund. May pagod sa kanyang mga mata, ngunit mas malinaw ang determinasyon. Matanda na ako, mahinahon niyang sagot. Pero ang huling lakas ko, iaalay ko sa National Martial Arts. Simula bukas, isa-isa kong bibisitahin ang bawat pamilya at puwersang nasa listahan. Tahimik si Andrew. Sa likod ng kanyang malamig na mga mata. Isang mas malaking bagyo ang paparating. At sa oras na iyon, alam ng lahat. Ang mundo ng martial arts. Magkakaroon ng malaking pagbabago. Pangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.